Hello po, mapagpalang oras po sa lahat at welcome. Welcome po sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube ang ating PESMA Plus. Sa ating programa na Fiesta ng Bayan ay Fiesta rin ng Simbahan at ito'y sineselebrate natin every the second day po ng February. So marami pong tawag dito sa fiesta na ito. Minsan tinatawag natin na Presentation of the Lord. Diba? Yan yung pinaka-common o kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Minsan tinatawag din natin ito na circumcision of the Lord. Noon pa yan. At tinatawag din natin na purification of our Blessed Mother. O minsan tinatawag din natin na Feast of Our Lady of Candelaria. Yan po ang nasa Iloilo. Ang short na tawag natin dyan is Candelaria. Fiesta di Candelaria. At minsan po ay tinatawag din nating Feast of the Candlemas Virgin o yung short term is Candlemas. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Candlemas o kapistahan pa rin ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo. Ito po ang lahat ng ating discussion dito ay binasi natin sa isinulat ni Dr. Marcelino de Ambrosio. Ito po ay nasa website ng crossroadinitiative.com. Minsan tawag natin dito nga is Candlemas. Bakit? Because this is the day of the blessing of all candles na ginagamit po ng ating inang simbahan at natin din sa buong taon po. Kaya nagdadala tayo ng kandila at pinapa-bless natin. Itong blessed candle po ay hindi natin tataguin lang dahil po sabihin natin na, this is for like 3 days of darkness o kung ano pa yung mga pinaniniwalaan natin. Hindi po. Ito po ay sinisindihan, iniilawan at ginagamit natin. Yan po ang purpose ng mga blessed candle na ito. Now, ang candles o yung kandila, di ba marami tayong mga magagandang dahilan para magustuhan ang mga nakasinding kandila. Sa ating makabagong panahon ngayon, may pampabango pa nga, di ba? Ngunit ang pangunahing kahulugan sa ating tradisyong mga Katoliko ay hindi upang lumikha ng zen o meditation room o cozy space o maaliwalas na kapaligiran. O iwanan natin itong nakasindi, ang mga kandilang ito bilang paalaala at pakiusap sa ating Diyos na sagutin ang ating mga panalangin. Hindi po. Ito po ay liwanag ng buong mundo. Yan po ang ating, sa akin, yan po ang ating pag-intindi nito. Si Simeon ay nagpahayag pagkatapos niyang tanggapin at hawakan ang ating Panginoon, ang sanggol na Jesus. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintel at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Yan po ay nasa Luke chapter 2, verses 29 to 32. Ito'y parang nakakaiba yung mga talatang ito. Dahil dito sa mga talatang ito, naisama po ang mga hintel. Na huwag nating kalimutan na tinutupad ng Holy Family ang kanilang katungkulan sa batas ni Moises, na ang batas na ito ay para lamang sa mga Hudyo, na hindi nasasakop ang mga hintel. Lalong-lalo na sila'y, di ba, pumasok sa templo? Sila'y nasa loob ng templo, isang lugar na kung saan bawal na bawal sa mga hintel. At ang parusa sa paglabag nito ay maaari pong kamatayan. Now dito po pagnilayan nga natin na ang Panginoon po ay dumating sa kanyang templo. Yan po makikita natin sa Malakay chapter 3 verse 1. Ngunit pumupunta siya hindi upang manatili dito. O ang plano para sa kanya na manggaling sa santuaryong ito upang ilawan ang kanyang sariling mga tao lamang, yung chosen people, yung mga Israelites. Hindi po.
Naparito siya upang liwanagan ang buong mundo, ang buong sangkatauhan. Ang liwanag na ito ay liwanag ng paghahayag sa lahat sa buong sangsinakop. Dahil iyon ang ibig sabihin ng mga hintel. Kaya po, buong tapang rin niyang pinahayag sa John chapter 8 verse 12. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Ang pagiging isang Kristiyano sa sakramento ng bautismo ay nangangahulugan na ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa ay nasupil ng nagniningning na liwanag na ito ng paghahayag. Sa kanyang liwanag ay nababago ang lahat. Ang isang mapanglaw na mundo ay biglang kumikinang sa bawat kulay ng baghari. Naging malinaw ang dating madilim. At kung ano man ang nasa isang magulo na isipan, ngayon at sa wakas ay mauunawaan na. Sa sakramento rin ng bautismo, napakaraming karanasan sa pagbalik loob ng mga Kristiyano noong unang panahon, kung kaya't ito'y tinatawag nilang kaliwanagan o enlightenment. At may mga bagong nabautisuhan na nagsusuot ng puting damit buong linggo po pagkatapos ng Paskong Pagkabuhay, kung kaya sila'y tinatawag na mga enlightened ones. Hanggang ngayon po, ang Easter Vigil nating mga Katoliko ay nagsisimula sa isang madilim na simbahan, habang ang tayong buong kongregasyon ay naghihintay ng pag-asa. Ang Paschal Candle ng muling pagkabuhay ay sinindihan mula sa bagong apoy, at habang pinapahayag sa atin na si Kristo ang ating liwanag, ang ating hawak-hawak na mga maliliit na kandila ay sinisindihan mula sa kandila ng Paskal. At makikita natin na ang liwanag ay mabilis na kumalat, at ang dating madilim na santuaryo ngayon ay naging isang maliwanag na simbahan. Napakaganda po itong pagmasdan at damhin. Subalit huwag nating kalimutan na oo, ang mahal nating Panginoong Kristo nga ang ating ilaw. Huwag nating kalimutan na pinaalab niya tayo sa apoy ng banal na Espiritu at tinawag tayong ilaw ng sanlibutan. Yan po ay nasa Matthew chapter 5, verse 14. Subalit tulad niya, hindi niya tayo hinangad na ang liwanag nating ito ay para sa ating sarili lamang, at takpan at itago ito. Ang liwanag na natanggap natin ay inilaan niya para sa buong sangkatauhan na hanggang ngayon ay nagdurusa sa kadiliman. Ang Candlemas o ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo ay isang kapistahan ng misyon, isang pagpapaalala sa atin ng panawagan ng ating mga Santo Papa na ito'y pagtatalaga ng buong puso ng ating mga sarili sa new evangelization. Sana nga ang mga kandila sa ating liturhiya, sa ating debosyon, at sa ating mga altar ay isang paalaala na hindi tayo dapat magpahinga, wala pong tigil, ng pag-evangelize habang may natitira pa kahit iisa na lang na nananatili sa lambak ng anino at kadiliman ng kamatayan. Sa pagkakataon na ito, balikan po natin ang Canticle of Simeon. Kinanta po ito ng St. Lambert Choir at ng FFOS o Filipino Families of Skokie Choir, under po sa direksyon ni Mr. Steve Folker, ni Kuya Steve, at ni Ate Lou Alog, respectively.
So, hanggang dito na lang muna tayo at sana'y nagustuhan niyo po ang ating pagtatalakay sa kapistahan ng pagdala kay Jesus na Panginoon sa templo. Pero sa tawag naman po na Feast of the Candlemas Virgin, in short, Candlemas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Hanggang sa muli po, Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.